Ang babae ay nagtago sa ilalim ng mesa ng lalaki upang makaiwas sa paghabol ng landlord. Nagtago siya sa ilalim ng mesa ng lalaki para sa agarang tulong. Nang akalaing ligtas na siya at lalabas na, bigla siyang nagulat. Isang magandang babae ang umupo sa harap niya. Narinig niyang tinatawag ng babae ang pangalan ng lalaki. Dito niya lang natanto na, ang lalaking nakipagkita sa blind date ay noong 7 taon na ang nakalipas. Noong 7 taon na ang nakalipas sa military training. Noon, dahil sa matinding training ng lalaki sa kanya, pinagtawanan pa ng kaibigan na nililigawan siya ng lalaki. Ganitong demonyong instruktor. Sinong magpapakasal sa kanya? Talagang malas ang makasama niya. Hindi inakala na matutupad ang sinabi. 7 taon na ang lumipas, hindi pa rin siya ikinakasal. Ngayon, napunta na siya sa punto ng panliligaw na may kasamang pagpapakilala. Dapat ay 2 milyong yuan ang dowry. Pagkatapos ng kasal, ibigay mo ang iyong ATM card. Kailangan ding ilipat sa akin ang bahay. Tungkol sa mga bata. Ayaw kong ako ang mag-alaga, at ayaw kong gumawa ng mga gawaing bahay. Kailangan talaga ng katulong sa bahay. Ginang, Wang, dumating kami para sa panliligaw. Hindi para pakinggan ang iyong mga hiling. Nang marinig ang mga hinihingi ng panliligaw, naramdaman ng babae ang awa para sa lalaki. Ngunit naging malakas ang ingay, at nahuli sila ng panliligaw ng harapan. Agad na na-misinterpret ang relasyon ng babae at lalaki. Ganito na uwi ang panliligaw sa pagkakawatak-watak, nang ma-realize ng babae na nasira niya ang lalaking nakipagkita para sa kasal. Ang babae ay nagdasal na sana ay hindi siya nakilala ng lalaki. Hindi niya alam na hindi lang siya nakilala ng lalaki, kundi lihim siyang minahal ng lalaki ng 7 taon. Noong una, nagkaroon ng panic attack ang lalaki, at aksidenteng nakita siya ng babae, na pinakalma niya ang lalaki mula sa kanyang pag-atake. At doon nagsimula ang lahat. Nahulog ang lalaki sa drama ng kanyang kapareha. Nahulog ang lalaki sa drama ni Fang. Ngunit nang nais niyang ipahayag ang kanyang nararamdaman, ang natanggap lamang niya ay ang balita na nag-aral na ang babae. Hindi niya akalain na makikita silang muli pagkatapos ng 7 taon. Habang nakikinig, labis na humihingi ng paumanhin ng babae sa pagkasira ng kanyang blind date. Sa kabilang linya, ang kanyang lolo. Patuloy niyang pinipilit ang lalaki na magpakasal agad. Sa isang iglap, nagkaroon ng plano ang lalaki. Matapos isara ang telepono, tiyak na sinabi niya sa babae, "Magpakasal ka sa akin." Ano, naisip ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Nang ang tiyuhin ay sinakop ang kanilang bahay, ngayon ay itinaboy na ng may-ari ng bahay. Isang batang babae na walang matutuluyan. Nang mainit ang ulo, pumayag ang lalaki. Kaya nag-asawa sila at kumuha ng sertipiko. Natatakot na ang kanyang tunay na pagkatao ay makakatakot sa babae. Sadyang nagsinungaling siya na kakabalik lang niya mula sa serbisyo. Ngayon ay isang ordinaryong driver ng truck. Naniwala ang inosenteng babae, at dinala siya sa isang 2 silid na apartment na inihanda ng lalaki. Kakatapos lang nilang ayusin nang may kumatok sa pinto. Nang buksan, ang nakita ay ang lolo ng lalaki. Narinig ng lolo na tinanggihan ng lalaki lahat ng mga inayos na kasunduan sa pagpapakilala. Ngayon bigla na lang silang magpapakasal. Naisip niyang may lihim na panlilinlang sa kanya, kaya siya mismo ang dumating para alamin ang sitwasyon. Halos mabunyag na ang sikreto. Nagpa siya ang babae na tumulong sa lalaki sa pagkakataong ito. "Lolo, alam ko na biglaan ang kasal namin ni Feng Lai, pero hindi kami nag-aarte. Kilala na namin ang isa't isa ng 7 taon. Simula pa sa kolehiyo, nagustuhan na namin ang isa't isa. Nang maglaon, dahil sa trabaho, nagkalayo kami ng maikling panahon. Pero ang relasyon namin ay palaging mabuti." Nang marinig ang 7 taon na ang nakalipas, agad na naalala ng lolo na ang lalaki ay may lihim na crush na 7 taon na. Halos mabunyag na. Nadalian ng lalaki na pigilan ang lolo. Akala niya ay makakalusot lang siya sa lolo. Pagdating ng gabi, inayos ng babae ang kwarto. Naghahandang matulog na hiwalay sa lalaki. Ngunit hindi inaasahan, hindi umalis ang lolo, at nais pang matulog dito ngayong gabi. Nakita ang dalawang nag-aalangan at hindi pa bumabalik sa bahay. Hindi maiwasang magduda ang lolo kung ang dalawa ay nandyan para linlangin siya. Natakot ang dalawa at agad na tumanggi. Para maiwasan ang kahihiyan ng babae, nag-alok ang lalaki na matulog sa sofa. "Baka mas mabuti kung ako na lang ang matulog sa sofa. Masyado kang mataas. Hindi komportable ang matulog sa sofa." "Sige lang." Pumayag na ako. Nagpakita lang ako ng kabaitan. Talagang hindi komportable matulog sa sofa. O kaya, matulog ka na lang kasama ko. Sino bang si Instructor Feng? Bakit hindi ko noon napansin na sobrang bold mo? Walang hiya. Kakaumpisa pa lang matulog, napansin na ng lalaki ang kakaiba. Sa susunod na segundo, tumalon siya patungo sa babae. Nabigla ang babae sa ginawa niya. Dito niya nalaman na hindi pa nagtitiwala ang lolo sa kanila. Nakatago siya sa labas ng pinto, lihim na nagmamasid. Nakatakas sa lolo, nahihiya silang naghiwalay. Tumingin siya sa larawan ng babae. Tahimik na nanumpa ang lalaki na tiyak na paiibigin siya ng babae. Punong-puno ng determinasyon, maaga siyang naghanda ng almusal. Nagpakitang gilas siya sa babae, pero aksidente na naumang ang babae sa gatas. Naipulan niya ang mukha ng lalaki. Nataranta ang babae at agad na humingi ng paumanhin.
Hindi maintindihan ng babae kung gaano kagaling ang lalaki, at napakabait pa niya. Paano siya magmamadaling magpakasal dahil sa pamilya? Pumili ng isang simpleng babae na walang kapansin-pansin. Kakaalis lang ng lalaki papuntang trabaho. Tinawagan ng babae ang lalaki. Sinabi niyang naiwan niya ang isang dokumento sa aparador. Nais niyang ipahatid ito sa kanya. Agad na pumayag ang babae. Pagdating sa silid-aralan ng lalaki, habang naghahanap, aksidenteng nahulog ang notebook ng lalaki. Tumingin sa mga litrato na nahulog sa loob. Ang batang babae ay hindi nakatiis at lumapit upang pulutin. Ito ay Lolo. Bakit ka nandito? Nasaan ang asawa ng apo ko? Nasaan siya? Lolo. Buisit na bata. Kung hindi ka man lang naghahanap ng kapareha, okay lang. Pero sinasabi mong kasal ka na, nang lokohin mo pa ako. Lolo. Ikaw. Lolo. Ito ang iyong manugang. Kahapon, nabigo sa blind date. Ngayon, mag-aasawa na. Akala mo ba, bobo si Lolo? Huwag naman. Naghahanap ka lang siguro ng kasama para mag-arte. Lolo. Hindi may kakaila na matalim ang iyong paningin. Tinulungan ako ni Panglay sa problema sa tirahan. Ngayon ako naman ang tutulong sa kanya. Huwag kang magsalita. Lolo. Alam kong biglaan ang kasal namin ni Panglay. Pero hindi kami nagbibiro. 9 na taon na kaming magkakilala. Noong nasa kolehiyo pa kami, nagustuhan na namin ang isa't isa. Pagkatapos, dahil sa trabaho, nagkahiwalay kami ng sandali. Pero ang aming damdamin, palagi itong mabuti. 7 na taon. Oh, yung tungkol sa military training. Anong military training? Yung tinatago niyang pagtingin sa babaeng iyon sa loob ng 7 na taon. 7 na taon. Oh, yung tungkol sa military training. Anong military training? Yun yung nilihim niyang gusto. Lolo, pupunta ako sa kusina. Ako na ang magluluto mamaya. Samahan mo si Lolo makipag-usap. Subukan niyo ang aking luto. Talagang maunawain ang manugang. Tutulungan ko siya. Marunong ka bang magluto? Huwag kang mag-alala. Hindi kita mapapahiya. Anong gagawin mo? Nanunood si Lolo. Tingnan mo ito. Asawa ko. Kanina, natakot ako sa kanya. Yung mantika, halos tumalsik sa akin. Buti na lang at pinrotektahan mo ako. Ngayon, ang mga bagong kasal, talagang may ligaya. Nandito na ang sabaw. Sige, sige, sige. Kumain ka nito. Kaya ko na ito mag-isa. Hayaan mo siyang gumawa. Siyang lalaki ng pamilya. Dapat alagaan ng asawa. May 2 kwarto sa bahay. Alin ang gusto mong tulugan? Matulog ka na lang sa master bedroom. Nakahanda na ang lahat. Matutulog ako sa guest room. Ikaw. Nakaayos na ang kama. Sisi, talagang maalaga ka. Lolo. Kailangan mong manatili dito ngayong gabi. Lolo. Kailangan mong manatili dito. Hindi na maaga. Wala nang masasakyan. Lolo. Sasakyan kita pa uwi. Matanda na ako. Kailangan ko nang matulog. Labas na kayo, labas na kayo. Kayo ba ay kasal na? Kailangan na bang maghiwalay ng kwarto? Paano mangyayari iyon? Lolo, magpahinga ka na ng maaga. Uuwi na kami sa kwarto. Ano? Sige, ikaw na ang mauna. Matutulog ako sa sofa. O kaya't ako na lang ang matutulog sa sofa. Sobrang taas mo. Hindi ka komportable sa sofa. Sige lang. Ayos, pumayag na ako. Nagpakita lang ako ng kaunting kagandahang loob. Talagang hindi komportable matulog sa sofa. O kaya, matulog ka na lang kasama ko. Ginoong Feng. Bakit hindi ko ito napansin noon, na ikaw ay ganito, walang hiya. Niloloko lang kita. Matulog ka na. Good night. Instructor Feng Feng. Nandito si Lolo.
Lumapit ka sa akin. Umalis na ba? Umalis na. Tama lang. Naiintindihan ko, Ginoong Feng. Tutulungan kitang harapin ng pamilya. Iyan ay bahagi ng aking tungkulin. Matulog ka na. Maliligo lang ako. Gabi na kasi. Anong paliligo pa? Baka naman. Sisi, papaligwin kitang mahalin ako. Sisi, gutom ka ba? Gumawa ako ng almusal para sa'yo. Salamat, Ginoong Feng. Yung sinasabi mo, ang lolo, umuwi na ng maaga. Bakit hindi siya nanatili ng 2 araw pa? Gusto pa niyang makasama ako sa isang kwarto. Pasensya na, Ginoong Feng. Hindi ko sinasadya. Ako na lang ang gagawa. Katulad ni Instructor Feng, guwapo at may magandang pangangatawan. Marunong din siyang magluto. Kung hindi dahil kailangang magpakitang gilas sa pamilya, hindi talaga siya makikipag-usap sa akin. Magpakasal ka sa ganitong tao. Sisi, may oras ka ba ngayon? Maaari mo bang dalhin? May isang dokumento na dumating sa kumpanya. Medyo nagmamadali. Sige lang. Nasa 3 palapag ng silid aklatan. Nasa 8 folder. Sige. Sandali. Ako na lang ang kukuha. Instructor Feng, parang may hindi pa nasasabi. Sige, hanapin muna ang mga dokumento. Aking araw. Ito ay sa tingin ko ay hindi na kita dapat istorbohin. Sasagutin ko na lang ito sa sarili ko. Yung tao sa litrato, siguradong siya ang gusto niya, isang batang babae na matagal na. Pasensya na, Ginoong Feng, hindi ko dapat ginagalaw ang mga bagay mo. Ako. Hindi ko yun ang ibig sabihin. Nakita niya ba? May sasabihin ako. Captain Feng, kahapon naisip ko. Sa gastusin ng bahay nitong mga nakaraang araw, ikaw ang nag-aasikaso. Hindi ako pwedeng magpatuloy ng ganito. Sobrang nakikinabang ka. Kaya, nagsulat ako ng isang dokumento. Sa harap ng pamilya, gampanan ang mag-asawang nagmamahalan. Gastos ng pamilya sa panahon ng kasal. 2, hati sa bayad. Tagal ng kontrata 1 taon. Pagkatapos ng 1 taon, mapayapang diborsyo. Walang pakialaman sa pag-alis o pananatili. Sa panahon ng kasunduan, kung ang isa sa partido ay makahanap ng ibang tao, ang babae ay aalis na walang dala. Agad na lumipat. Instructor Feng, tingnan mo, mayroon ka pa bang gustong idagdag? Isang taong palugit. Humanap ng ibang karapat-dapat sa panahon ng kasunduan. Kung sakaling makatagpo ka ng mas nais na tao, ang ating kasal ay maaaring agad nating wakasan. Huwag kang mag-alala, hindi kita hihingin ng kahit anong kabayaran. Sa tingin mo, ang aming kasal, isang transaksyon lang ba ito? Yung sulat mula sa instruktor, walang problema, pirmahan mo na. Sa tingin ko may problema. Paano kung isa sa kanila ayaw makipaghiwalay? Ito ay dahil nag-aalala ka na patuloy akong kakapit sa kanya. Instruktor, huwag kang mag-alala. Mayroon akong mataas na espiritu ng kontrata. Hindi ako makikipag-argue sa iyo nang walang katapusan. Walang problema. Pirmahan mo na. Sa tingin ko, may malaking problema. Ang kasunduan sa prenup ay napakaseryosong bagay. Gusto ko ring magsulat ng ilang linya. Hoy. Sige. May mahalagang bagay sa trabaho. Balikan na lang natin ito. Sige, naintindihan ko na. Wala bang oras para pumirma ng kasunduan? Wala ba?
Mo Qingxi, nagsasaya ka na ba ng sapat? Kapag sapat na, bumalik ka agad. Hinihintay ka pa ni Wang Xiao para magpakasal. Bumalik ka. Babalik ako kapag naipagbili mo na ako. Para sa dot ba? Nang umalis ako, malinaw ang sinabi ko. Naghiwalay na tayo. Itong batang ito. Ginoong Wang, huwag kang mag-alala. Kalmado lang, may paraan ako. Basta tinanggap niyo ako, ng 500,000 halaga ng kasal. Gawin niyo ang gusto niyo. Sa pagkakataong ito, ang leader sa kabila ay nagtalaga na ikaw ang sumubaybay sa proyekto. Pupunta ka ba sa Blue Jazz Club? Blue Jazz Club, ang pinakasikat na gray area sa lungsod. Anong negosyo ang dapat pag-usapan doon? Kung makuha mo ang deal na ito, kikita ka ng 1 milyon. May gusto si Instructor Feng. Maghihiwalay kami. Isang usaping maaga o huli. Mas mabuting lumipat na ng maaga. Para sa upa. Laban na. Pasensya na. Nahuli ako. Sisi. Wang Jitao. Ikaw pala yan. Tinanggap ng tiyuhin mo ang 50,000 dot ko para ipakasal ka sa akin. Si Sisi. Bitawan mo ako. Bitawan. Bitawan. Hawakan mo ako. Hawakan mo siya. Bitawan. Lumayas. Sisi. Sa wakas, magiging akin ka na. Wang Jichao. Yung kilalang pervert. Parang pamilyar yung tao sa tabi. Nako, si Manang ito. Lige. Mukhang si Manang ay nasa tabi ni Wang Jichao. Nakatutok na. Lugar. Asan si Leo? Dito. Bilisan mo. Nasaan ang tao? Ika-18 na gusali. Numero 23. Dito ka lang. Hintayin mo ako. Magiging matagumpay si Leo. Anong gagawin mo? Sabi mo nga. Gusto ko talaga ng ganito, yung mayabang at proud na itsura, tarantado. Kung malaman ng asawa ko, hindi kanya, pababayaan. Anong kasal? Mas lalo akong curious. Anong amoy mo ba? Ikaw, ang cute mo. Walang kwenta. Kapag mas naiinis ka, mas mabilis ang bisa ng gamot. Tingnan ko kung saan ka tatakbo ngayon. Feng Lai. Feng Lai. Kung gusto mong umiyak, umiyak ka na. Huwag kang matakot, Sisi. Ayos na, tapos na ang lahat. Hindi pa rin siya handang bitawan ako. Mula ngayon. Hindi na kita papayagang. Huwag magdusa ng anumang pagkukulang. Sa hinaharap ba? Mo Qingxi, si Feng Lai ay may gusto. Ang kanyang hinaharap ay hindi para sa iyo. Sa hinaharap, mag-iingat ako. Upang maiwasan ang ganitong mga bagay. Sisi. Kami ay mag-asawa. May mga bagay tayong dapat. Sobra na akong naging abala sa iyo. Salamat sa iyo ngayon. Ginoong Feng. Sisi. Sa totoo lang, Ginoong Feng, pagod na ako. Matutulog na ako. Sisi. Pwede bang huwag mo akong itulak? Assistant Leo, suriin mong mabuti. Ano ba talaga ang nangyari kay Sisi? May oras ka ba mamaya?
Gusto kong matutong mag-self-defense. Bakit bigla kang nagdesisyong matuto nito? Mas mabuting matuto ng maraming kasanayan. Sa huli, makabubuti ito. At saka 1 taon mula ngayon, walang makakapagligtas sa akin. Ituturo ko sa iyo. Siyang guro. Hindi na ako pupunta. Hindi ko na kaya. Hindi pwede. Kapag nagsimula na, hindi pwedeng sumuko. Pero ayoko. Tikas. Ang sumpang muscle memory ko. Gusto kong magpahinga. Sige, ngayon ikaw ang magpapabagsak sa akin. Doon matatapos ang iyong misyon. Ako naman ang magpapabagsak sa iyo. Kung nahihirapan ka, magpatuloy ka lang sa pag-insayo. Mag-stand pa ng 2 oras sa horse stance. Sandali lang. Bagsak ka. Hindi naman imposible. Kailangan lang ng talino. Sige na. Senior na guro, nabalian ng paa. Walang silbi ang pag-angal. Ayos lang ba? Saan ka nalapadpad, Ginoong Feng? Nalaya ka. Hinalikan ko si Ginoong Feng. Kaya mo palang halikan si Ginoong Feng. Kamusta naman ang galing niya sa halik? Ito ba ang mahalaga? Sisi. Hindi ka naman na-in-love kay Ginoong Feng, di ba? Pwede ba akong ma-in-love sa kanya? Ikaw ay single mula nang ipanganak. Biglang nakatagpo si Instructor Feng. Isang ganitong maasahang lalaki, na paliligaw ang puso. Madali lang ito, tagapayo. Mangyari po. Ngayong gabi, dadaling kita sa isang magandang lugar. Ulit, ulit. Tingnan mo na, ang gwapo. Tuloy-tuloy lang. Ayos, ayos. Isang kanta pa. Ito na ang sinasabi mong magandang lugar. Alam mo ba kung magkano ang nagastos ko sa mga lalaking modelo na ito? Alam mo ba kung magkano ang nagastos ko? Kailangan kong mabawi ang pera ko ngayon. Kung malalaman ni Instructor Feng, papatayin niya ako. Palagi mo lang binabanggit si Instructor Feng. Hindi ka ba pwedeng maging mas responsable? Ikaw na lang ang mag-enjoy. Umalis na ako. Kung lalabas ka ngayon, hindi na kita kakausapin. Sige lang, ulitin mo, ulitin mo. Mag-inom tayo. Iwanan mo ang iyong pagkamahiyain. Tamasahin ang masayang buhay. Pero wala sa kanila ang tinawag na gwapo ang instruktor. Sisi. Mukhang talagang nahulog ka na. Baka naman. Ipahayag mo na lang ang nararamdaman mo sa kanya. Parang may gusto na siyang iba. Ano? May gusto na siyang iba. Magpapakasal pa ba ako sa'yo? Hindi ba siya tipikal na lalaking traidor? Hindi naman. Kami ay nagkakasundo lang sa pangangailangan. Huwag na nating pag-usapan siya. Uminom tayo. Inom. Sabaw na buto. Sabi mo, mayroon ba akong kahit kaunting alindog ng babae? Meron. Kung ganun, susubukan kong akitin si Feng Lai. Sang-ayon kaya siya? Sisi. Uminom ka ng marami. Kaibigan mo pa ba ako? Oo. Kaya tawagan mo si Feng Lai para sunduin niya ako. Sige. Hindi ko kaya. Kaya't ako na lang ang pupunta. Sisi. Feng Lai. Pwede mo ba akong sunduin? Nasaan ka? Sa bar. Mag-ingat ka. Darating ako sa loob ng 10 minuto. Feng Lai. Gusto na gusto kita. Gusto na gusto kita. Kahit mamatay, mamahalin kita. Anong sinabi mo, Sisi? Hindi masaya kung hindi ito ganap. Feng Lai, anong ginagawa mo? Halika, kumanta tayo. Pupunta na akong kumanta. Hintayin mo ako. Lumabas muna, Bilesen. Bagong male model. Ang gwapo nito, ang gwapo. Halika, hawakan ko ang abs mo.
Ginoong Feng. Dumating na si Ginoong Feng. Umalis na ako ha. Magandang gabi, Ginoong Feng. Ginoong Feng. Dumating ka. Pagkatapos, lilipat na ako. Dadalahin kita sa bahay namin. Hindi. Bibili ako ng bahay sa sarili ko. Huwag kang mag-alala. Ang akin ay sa iyo. Hindi pwedeng uminom ng alak ang mga estudyante habang nasa paaralan. Narito ka na, Ginoong Feng. Ginoong Feng. Uminom siya ng sobra. Gusto lang ng pamilya. Pasensya na, pasensya na. Huwag, kumain ka rin. Huwag nang halikan, ninuno. Tumatakbo na tayo. Maliit na tanga. Wala kang pinagbago. Ganoon ka rin ba sa ibang mga lalaki? Ikaw lang. Ayos lang. Uuwi na. Pupunta ako para maghanda ng honey water para sa'yo, senior na tagapagsanay. Ayaw kong mag-ensayo. Gusto kong magbasa. Sige, walang ensayo ngayon. Lahat ay magpahinga. Kung ganoon, magbabasa ako. Samahan mo ako. Sige, ipakita mo sa akin. Anong pahina na ang nakita mo? Hindi komportable dito. Babalik ako sa dormitoryo para mag-aral. Dahan-dahan. Feng Lai. Nandito ako. Alam mo namang hindi mo ako gusto. Bakit mo ako hinalikan? Sa totoo lang. Hindi mo na kailangang ipaliwanag. Saka, kasunduan lang naman ang relasyon natin. Hindi rin kita gusto. Hindi mo ako gusto. Sino ba ang gusto mo? Sa totoo lang. Medyo gusto kita. Medyo ano? Medyo lang. Nais kong magsuka. Dadalhin kita sa banyo. Hindi na ako makapaghintay. Sakit ng ulo ko. Gising na. Nagluto ako ng sabaw para sa hangover. Salamat, Ginoong Feng. Kaya ko na ito, buka. Huwag kang tumingin sa akin. Uminom ka lang ng sabaw. Ginoong Feng. Bakit parang kakaiba ka ngayon? Ano ang nangyari? Saan ako kakaiba? Bakit parang? Masyado kang maamo ngayon. Magsawa ka na sa pag-inom ng alak, nawawala na ang isip mo. Nakita niya na nag-order ka ng male model kahapon. Hindi ba't ito ang katahimikan bago ang bagyo, bago ang unos? Kagabi. Pasensya na, instruktor, nagkamali ako. Hindi ko dapat tinakasan ng duty para uminom, at lalong hindi ko dapat pinili ang mga model na lalaki. Pumunta sa bar para maghanap ng ibang lalaki. Hindi siya nasisiyahan sa akin. Iyon ay, siyang nasisiyahan. Inumin mo ang sabaw. Darating ako mamaya para linisin. Talaga siyang nagalit dahil sa usaping modelo. Nagalit siya. Si Instructor Feng. Huwag kang mag-alala. Kahit nakasunduan lang ang ating kasal. Pero tiyak na hindi ko gagawin ang anumang makakasira sa iyong reputasyon. Naiintindihan ko. Shen Ji. Pinapabayaan kitang magdala ng male model. Babasagin ko ang ulo mo. Ginoong tagapagturo. May kailangan ba? Mamaya, sumama ka sa akin mamili. Sige po. Napaka nakakahiya. Sisi. Hindi ba may supermarket sa harap ng bahay? Bakit kailangan pang pumunta rito? Hindi mo naiintindihan. Dito, sariwa at mura ang mga pagkain. Ang pinakamahalaga ay, maari kang makipagtawaran. Sisi. Kumikita ako, para hindi mo na kailangang makipagtawaran. Hindi pwede yan. Ang hirap mo magmaneho ng truck araw-araw. Kapag kaya nating makatipid, dapat tayo magtipid. Sisi. Sa totoo lang, ako ay, medyo may pera rin. Instructor Feng, hindi mo kailangang magpanggap sa harap ko. Totoo ang sinasabi ko. Kain tayo ng isda ngayong gabi.
Isdang may tinadtad na sili, nilagang isda, pritong isda, pwede pang gawing sabaw ang mga buto ng isda, tama na ang 3 ulam at 1 sabaw. Kumusta? Patay na ang isdang ito. Sobrang mahal. Boss, magkano ang isda na ito kada kilo? 51 kada kilo. Kumuha ng isa. Kumuha ng isa. Anong halaga para bumili ng ganitong kamahal na isda? Kung gusto mo lang kumain, hindi ito mahal. Patay na isda, kalahati ng presyo. Mukhang kalahati na rin ang presyo ng isdang iyon. Babaeng iyon, kung hindi ka bibili, lumayas ka. Huwag mo akong istorbohin sa negosyo. Sige na nga, mukhang hindi na ako kakain ng isda ngayon. Titingnan ko pa sa ibang lugar. Boss, kunin mo yung pinakamalaki. Ang dami nito, gawin mong natural na pagkamatay. Sige, talagang maalalahanin ang batang ito. Oy, sisi. Patay na yung isda. Ang saya, may isda tayong kakainin ngayong gabi. Swerte ng batang babae na ito. Ang asawa niya, guwapo at maalaga. Hindi ba't? Tayo rin naman. Naiintindihan ko. Salamat, boss. Bibili pa ako ng ilang pangsahog doon. Maliit na babae. Sa susunod bumili ng isda, isama mo ang asawa mo. Toyo mansi. Suka. Dagdagan ng kaunting asin. Tulungan mo ako, Fanglay. Salamat. Walang anuman. Malapit na ang pagkain. Ayos ka lang ba? Nabalian ka ba? Walang anuman. Masakit ba? Sisip-sipin mo lang at hindi na masakit. Mas okay na ba? Mas mabuti na. Sisiw ko ito. Dahil dito, nasaktan ka. Noong nag-ensayo kami dati, madalas akong masaktan. Sanay na ako. Paano ka magiging sanay sa sakit? Mag-ingat ka sa sugat mo sa mga nakaraang araw. Huwag na huwag itong mababasa. Narinig mo ba? Narinig ko na. Ayos lang yan. Kaya't sana'y tulungan mo ako, Sisi. Pangalagaan mo ako, kung may kailangan. Ako. Laging handa. Gusto kong umihi. Tulungan mo ako. Sugat lang ang kamay mo. Hindi naman ito nabaling binti. Anumang kailangan, laging handa. Pero hindi ganito. Talagang nailigtas ang isang maliit na puting mata. Dahil sa akin, siya talaga, ang nasaktan. Ginoong Feng. Tutulungan kita. Ako, ikaw. Gusto mo bang lumabas muna? Handa na akong sumugal. Kaya ko na ito mag-isa. Salamat. Sinasabi mo ba na nasaktan ng kapatid na babae dahil sa iyo at gustong tumulong sa iyo na umihi? Umuwi ka na. Kuya Lai, hindi ka niya itinuring na kasintahan, kundi hindi ka niya itinuring na tao. Tulungan mo akong makuha siya. Kung hindi, huwag nang kunin ang proyekto sa timog ng lungsod. Huwag na. Patawarin mo na ako. Tulad ng kapatid na babae, hindi siya interesado sa pera. Hindi materyalistang babae, ang pinakamahirap ligawan. Sa susunod na 3 taon, ang pakikipagtulungan ng Feng at Joe. Bagaman mahirap ligawan, tiyak na gusto ng mga babae ang romansa. Liu, nasaan ang singsing mo? Anong singsing? Singsing ng kasal. Ikakasal ka sa hipag mo. Wala ka pang singsing ng kasal. Assistant Liu, kumuha ka ng isa para sa akin. 10 karat na diamante. Mas mahal, mas mabuti. Romansa. Ay dapat itong pag-isipan ng mabuti. Hindi ito nakabase sa pera. Ganito. Ikaw ang mismong magdidisenyo ng natatanging singsing na diamante. Dito nagkakaroon ng halaga. Sadyang dinisenyo.
At saka, Kuya Lai, huwag mo akong sisihin sa pagiging masalita. Sa pagitan ng mag-asawa, ang pinakamahalaga ay ang pagiging tapat, tungkol sa iyong pagkakakilanlan. Mas mabuting sabihin mo na kay ate. Naiintindihan ko. Walang pangalan. Kang Lai. Tulungan mo akong kumuha ng libro. Akala ko gising na ako. Sa panaginip, hindi pa rin nakakalimutang utusan ako. Guru Kang. Nandito lang ako. Sino yan? Mali ang pagkakakilala mo sa tao. Ikaw, maliit na puting mata. Totoo bang nakatira ka dito? Sabi ko na, mali ang pagkakakilala mo. Aking pamangkin na may itim na puso. Lahat, halika tulungan akong magpahayag ng katotohanan. Nang mag-asawa siya, hindi na niya ako kinilala. Tiyuhin niya ang nagpalaki sa kanya. Sa tingin ko ang batang babae ay mabait naman. Paano siya nakagawa ng ganitong bagay? Ngayon sa lipunan. Hindi na madaling sabihin. Nakita ko na dati ang asawa niya. Mukhang gwapo naman siya. Bakit siya pumili ng ganitong klase ng tao? Oo, sino ang nakakaalam? Tinanggap ako ni Instructor Feng. Hindi ko siya pwedeng ilagay sa panganib. Pumasok ka. Wala nang problema. Wala nang problema. Magkita tayo mamaya. Mu Qingxi. Tumigas na ang mga pakpak. Nagpakasal ka na at hindi mo sinabi sa akin. Ano bang gusto mong gawin? Anong gusto mong gawin? Nasaan ang dowry? Bakit ang bilis mo humingi ng pera? Parang hindi ka na mabubuhay hanggang bukas. Huwag mo akong lokohin. Hindi ko makuha ang pera. Ngayon, hindi na ako aalis. Wala tayong kasal na may handog. Ikaw, isang naluging kalokohan. Maganda ang pagkakaayos ng bahay. Mananatili na ako rito. Hintayin mo ang asawa mo. Hahanapin ko siya. Kung hindi ka aalis, tatawag ako ng pulis. I report mo. Mas mabuti, mag-hire ka pa ng 2 bodyguard. Kung hindi, hindi ako sigurado kung mas mabilis ang pagdating ng pulis o ako ang mas mabilis. Gaano karami ang kailangan mo? 1,000,000. Ibibigay ko sa iyo ang pera, pero huwag ka nang babalik sa bahay ko. Sa loob ng 3 araw, kung hindi dumating ang pera, hindi na ito, ganun kadali na pumunta sa bahay mo. Sisi, bakit hindi ka nagbukas ng ilaw? Ginoong Feng. Nandito ka na, pupunta ako para magluto para sa'yo. Umiiyak ka na. Nandito ka na, pupunta ako para magluto para sa'yo. Umiiyak ka na. Wala naman. Huwag kang magsinungaling sa akin. Ang galing ni Ginoong Feng. Ayaw ko nang maging pabigat sa kanya. Huwag ka nang umiyak, okay? Inhinyerong Feng. Sige na. Wala nang problema. 1,000,000. Saan ako kukuha ng ganoong kalaking pera para sa kanya? Kung ako at si Inhinyerong Feng ay maghihiwalay, wala na ba siyang dahilan? Hihingi na ng dote. Pero kung maghihiwalay kami, hindi ba ibig sabihin ay magkakahiwalay kami ni Instructor Feng? Kapag umalis na ako, hindi na niya mararanasan ang problema dahil sa akin. Maging maayos kayo. Lumabas kayo kapag nasa bagong bahay na tayo. Salamat. Walang anuman. Ginoong Feng. Saan ka pupunta? Ginoong Feng. Magandang gabi. Hindi ako mabuti. Dumating ang tiyuhin mo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Paano mo nalaman na lumaki na ang gulo? Paano ko naman hindi malalaman? Aalis na ako ngayon. Hindi kita pababayaan. Sisi. Halika rito. Umalis ka na ngayon. Ano ang susunod? Makipaghiwalay ka sa akin. Wala akong. Hindi ko naisip iyon. Sisi. Mag-asawa tayo.
Ano bang problema mo? Pwede nating pasanin ng magkasama. Ang Lai, huwag kang maging mabuti sa akin ng ganito. Hindi ko maiwasang umasa sa'yo. Hayaan mo akong tulungan ka. Sige ba? Sobra ka nang tumulong sa akin. Ang bahay namin ay parang walang katapusang hukay. Huwag ka nang makialam dito. Masyado ng gabi ngayon. Umuwi ka na at matulog ka na. Tungkol sa do, ako na ang bahala. Pero, umuwi ka na at matulog. Sige. Sisi. Nakapagparehistro na kami. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Huwag kang mag-alala, Instructor Feng. Kahit maghiwalay kami, tutulungan pa rin kita, para sa bahay. Ibalik mo ang iyong mga gamit sa kwarto. Huwag mo na akong hayaang makita iyon. Ang ibig kong sabihin, pwede kang umasa sa akin nang walang kondisyon. Dinala mo na ba ang pera? Nasa card na ito, may 1 milyon. Sakit. Biyenan, pakiusap. Itong perang ito ay bilang gantimpala sa pagpapalaki mo sa kanya. Kung muli mong sasaktan si Sisi, na makikita ka sa harap niya. Itong 1 milyon. Walang katapusan ng iyong paggastos. Manugang, isa tayong pamilya. Hindi ka pwedeng maging ganito kalupit. Nagkamali ako. Hindi na kita hahanapin kay Mu Qingxi. Mu Qingxi. Ikaw, putang inang asong ulol. Sobrang halata na nakikisama ka sa mayayaman. Kumuha ng 1 milyon, para lang sa mga pulubi. Maghintay ka sa akin. Seni Orafeng, nandito ka na. Umupo ka. Si Sisi. Lumipat tayo. Lumipat. Oo, kasalukuyan. Mayroong bahay na inuupahan ng kaibigan ko. Nasa Dongwu Community. Siguradong mahal ang upa sa bahay na iyon. Hindi problema ang upa. Mas maganda ang seguridad doon. Hindi na ako nandyan sa bahay. Ang iyong kaligtasan ang pangunahing prioridad. Sige. Kailangan kong magbayad ng kalahati ng upa. Sige. Pupunta tayo bukas para tumingin ng bahay. Ginoong Feng. Ang laki ng bahay na ito. Ang malaking telebisyon na ito. Ang mga bintana na mula sahig hanggang kisame. At ang sofa na ito. Ang lambot. Gusto mo ba? Oo, gusto ko. Ang laki dito sobra. Ang ganda-ganda nito. Ate-in-law. Ikaw na nga siguro ang ate-in-law. Ate-in-law. Ang bahay. Kaya nagrenta ka ng bahay. Oo, ako nga. Wala akong problema sa bahay. Pwede namang pag-usapan ang renta. Pero, nakasabi na sa'yo si Feng Lai, di ba? Tungkol sa bahay na ito, ipinapaupa ko lang ito sa mag-asawa. Ate, tama tayo dito. Tulad ng tunay na mag-asawa. Kayo dalawa. Hindi pwede. Bakit? Maliit na kapatid. Hindi kita itinatago. Nagtanong ako sa guro tungkol sa kapalaran ko 2 araw na ang nakalipas. Sabi ng guro, ang bahay na ito ay dapat ipaupa sa mga mag-asawang nagmamahalan para makahanap ako ng tamang kapareha. Kayo. Mukhang hindi kayo pamilyar ah. Tama na. Okay na yan ah. Ginoong Feng. Paano ka makikipag-usap sa kuya? Kuya. Kami ay nagmamahalan. Ginoong Feng. Ginoong Lai. Sino ang tawag sa'yo na Ginoong Feng? Sabihin mo ulit sa akin. Ganito na lang, kung maipapakita na sapat ang pagmamahalan ninyo, kaya't ang bahay na ito, hindi ko nahihingi ng upa. Totoo yan. Syempre totoo yan. Syempre, Ginoong Feng, pasensya na. Asawa, halika. Nakahalik na. Para sa upa. Sawa ka na ba? Sapat na. Nandito ang susi. Kayo na ang bahala sa tirahan. Aba, nakakatuwa itong kuya. Sisi, kanina, pasensya na, Instructor Feng. Ang tukso ng walang upa, talagang napakalaki. Hindi ko napigilan. Talagang dahil lang sa upa. Ano? Nakahalikan ka na naman, SHH. Masyadong maingay.
Sisi. Mukhang masaya ang buhay may asawa mo. Talagang nakakatuwa, ha? Hindi ko rin alam kung ano nangyari. Hindi ko talaga mapigilan ang bibig ko. Alam ko. Sigurado akong nahulog na ako sa kanya. E di magandang bagay na mahulog sa asawa. Hindi ba't magandang bagay iyon? Bakit ka nag-aalala? Naaalala mo ba ang sinabi ko sa'yo? Mukhang may gusto na siya. Noong nakaraan, nakita ko ang ugali ni Instructor Feng sa iyo. Sa tingin ko, ang gusto niya ay ikaw. Imposible na ako yun. Bakit ka sobrang sigurado? Kasi, ako. Nakita ko ang mga litrato na itinago niya. Litrato. Ito ay... Naisip ko, hindi na kita guguluhin. Babalik na lang ako para kunin ito. Anong litrato? Karapat dapat siyang bumalik upang pigilan kang makita. Hindi ko rin alam. Bobo ka ba? Hindi ka niya pinapayagang makita. Hindi mo ba kayang tingnan ng lihim? Tumingin ng lihim. Kumain ka na. Pagkatapos kumain, dadalhin kita para tingnan. Sino talaga ang tao sa larawan? Nasaan ba siya? Ito ay... Nahanap na. Tingnan mo, sigurado ka. Nandito ang mga litrato, walang malapit dito, dito na lang siguro. Gawin na natin. Ang iyong kaarawan, ang kanyang kaarawan, araw ng kasal ninyong dalawa, pati ang aking kaarawan, nasubukan na namin lahat, ano pa ba ang pwedeng gawin? Alam ko. Sige na nga. Sisi. Siguro siya. Ay may lihim na ayaw talaga niyang ipakita sa akin. Gigi. Huwag ka nang malungkot. Ayos lang. Dapat ko nang naisip yan. Nagdagdag ako ng maraming abala sa kanya. Paano siya magkakaroon ng gusto sa akin? Ako na walang tahanan. Napabigat. Hindi ka pabigat. Ikaw ang aking kayamanan. Hindi ko papayag ang sabihin mo yan tungkol sa sarili mo. Gigi. Salamat sa iyo. Kung manggahal si Panglay na magloko, sasaktan ko siya sa binti. Kaya mo ba? Ako. Sama-sama tayo. Sige, sama-sama tayo. Walang pakialam sa kung sino siya. Wala tayong pakialam dyan. Kinuha ko na. Si Guru Zhang, Guru Wang, at Guru Li. Nasa iyo na. Kailan siya dumating? Paano ko alam? Sisi, hindi na muna ngayon. Sa susunod na lang, ha? Hindi. Colin, Ginoong Feng. May kailangan din akong gawin. Huminto ka. Pinutol ang aking mga binti. Kailangan pang humanap ng ibang lalaki. Ginoong Feng, maaari kong ipaliwanag. Ipaliwanag mo. Handa na akong makinig sa'yo. Hindi ko naman pwedeng sabihin na hindi ko mabuksan ang kanyang password box. Nagseselos ka ba? Bakit? Hindi ko pa alam. Pakawalan mo muna ako. Sobrang lapit. Nakapagpanik ba ako sa kanya? Sa tingin ko, ikaw ang gusto niya. Ginoong Feng. May gusto ka bang tao? May gusto ka ba? Sisi, ano ang sabi mo? Wala naman. Ikaw muna ang sagutin ang tawag. Hello. Sino kaya ang gusto ni Instructor Feng? Ako ba iyon? Ginoong Feng, sabi ng matandang Zhu, basta't nais mong umuwi, upang ipagpatuloy ang Zhu, maaari niyang ibigay, 50% ng bahagi. Talagang hindi sumusuko ang lolo. Pupunta ako sa bahay ng Zhu bukas. Si Sisi dito. Tulungan mo akong alagaan siya ng mabuti. Opo. Sisi, may sakit si lolo, pero bukas aalis ako, para sa business trip sa Lini. Tingnan mo kung kaya mo, may sakit ang lolo. Pupunta ako ngayon para alagaan siya. Sino ang pumayag na pumasok ka? Ang ganda. Ito ay isang mataas na klase na kwarto ng ospital. Dumating ako para alagaan ang lolo. Ikaw ba si Mu Qingxi? Kumusta? Ako si Yuna, kaibigan ni Eli, mula pagkabata. Kamusta? Talaga si Eli. Nakaalis lang ng ilang araw. Gaano ba ako kapagod? At pinatawag ka pa niya. Si Pantian ba yan? Si Feng, ang instruktor, at siya ba, ang nag-aalaga kay lolo? Nag-aalaga kay lolo, ay bahagi rin ng tungkulin ko. Mula pagkabata ay kasama ko si lolo, at si Ali. Alam ko ang lahat ng kanilang mga gawi. Alam ko na. Hindi ko rin alam kung makakaangkop ka. Baka hindi makasanayan ni lolo. Magpupursige ako. Binang, Mo, narito ang sweldo mo bilang isang senior caregiver.
Ayaw ko ng pera. Sa mga estranghero, kami ay palaging nagbabayad para sa serbisyo. Nagkamali ka. Hindi ako estranghero. Ako, nagising na si Lolo at gusto ng tubig. Tandaan mong bigyan siya ng inumin. Sige. Mo Chingsi, ang posisyon ni Ginang Feng. Ako lang ang pwedeng gawin iyon. Para kina Feng Lai at Lolo. Ako ba ay isang tagalabas? Bakit nila ako bibigyan ng pera? Sisi. Lolo, gising ka na. Uminom ka ng tubig. Lolo, anong nangyari sa'yo? Lolo. Lolo, anong nangyari sa'yo? Lolo. Nagkaroon ng allergy si Lolo. Ano ang ibinigay mo sa kanya? Uminom lang siya ng tubig. Lolo. Severe ang allergy ni Lolo sa mga dalandan. Bakit may dalandan sa tubig na ito? Ang tubig na ito ay ibinigay mo sa akin. May pasyente ako dito. Kailangang agarang lunasan. Kumusta si Lolo? Huwag mo siyang papasukin. Ako, pero si Lolo. Titingnan ko lang siya. Tingnan lang. Ray, huwag kang mag-alala. Ligtas na si Lolo. Mula sa panganib ng buhay. Pakiusap na. Tungkol naman kay Mo Chingsi. Hindi pwede. Hindi ka pwedeng pumasok. Pasok lang ako sandali para makita. Maaari ka nang umalis. Pero Lolo, halos mapatay mo siya. Bakit ka pa nandito? Hindi ko sinaktan si Lolo. Hindi ko. Sisi, lasing ka na. Ginoong Feng, bakit ka bumalik? Nasa business trip na si Ginoong Feng, kaya ikaw ba ay isang ilusyon ko? Ano sa tingin mo? Ikaw ay totoong Ginoong Feng. Matagal na niyang ayaw akong kausapin. Paano mangyayari iyon? Hindi ko binigyan ng orange juice si Lolo. Hindi ko sinasadya na masaktan siya. Alam ko. Mas mabuti na ba si Lolo? Wala na siyang problema. Ayos lang iyon. Gusto mo ba ng yakap? Naiinis ka ba ngayon? Paano mo nalaman? Sinabi na sa akin ni Lolo. Hindi ba sinabi ko na kung may problema, tumawag ka sa akin? Bakit hindi ka tumawag? Ayokong maging pabigat sa'yo. Ang iyong mga bagay, hindi kailanman naging abala. Ginoong Feng, bakit napakabait mo sa akin? Sisi, alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Bakit mo ako iniiwasan? Ayokong samantalahin ang sitwasyon. Feng Lai, ayaw mo ba sa akin? Paano ko naman maiiwasan ka? Kaya gusto mo ako. Bakit hindi mo ako pinapansin? Kasi, hindi ako nakikipag-usap sa mga lasing tungkol sa ganitong bagay. Bakit? Upang maiwasan ng ilang tao na hindi kikilala bukas. Sisi, hindi ganun kaganda ang aking tibay. Kahit nasa ilusyon, hindi mo pa rin ako gusto. Sisi, pinakamamahal kita. Talaga ba? Hindi ito ang tamang oras para pag-usapan yan, Sisi. Ako na ang yayakap sa'yo pabalik sa kwarto. Ako. Pinapagalitan mo ako. Feng Lai. Gusto mo ba si Yuna? Nagtatago ka pa ng kanyang mga litrato. Si Yuna. Ang ganda-ganda niya. Napakabihasa niya. Nandito na siya. Baka hindi mo na ako kailangan. Ano ang sinabi niya sa'yo? Binigyan niya ako ng pera. Sabi niya, ako ay isang dayuhan. Hindi mo sinabi sa kanya na ikaw ang asawa ko. Ako. Nakalimutan kong sabihin. Nakikita kang madaldal sa araw-araw. Hindi ko akalain na isa kang duwag. Ayaw mo ba sa kanya? Hindi ko gusto. Ako. Matutulog na ako. Bukas, aalagaan ko pa si Lolo. Sige.
Matulog ka ng maayos, bukas. Tutulungan kitang maghiganti. Sana ay totoo kang nagmamalasakit sa akin. Pasensya na. Ako ang hindi nagbigay sa iyo ng sapat na seguridad na nagdulot sa iyo ng kalungkutan. Ayos lang. Sisi. Nagseselos ka ba para sa akin? Nagselos ka. Kaya ba ibig sabihin na medyo gusto mo ako? Feng Lai. Feng Lai. Hindi ka na pwedeng uminom ng alak. Paano ka makakapanaginip ng ganito kabaliw? Linawin ang hindi pagkakaintindihan. Ang pag-aalaga sa lolo ang pinakamahalaga. Hindi ba si Yuna iyon? Hindi ako natatakot. Huwag mo nang isipin ng anumang paraan. Ang tunog na iyon. Parang si Instructor Feng iyon. Sa pagkakataong ito, dahil na rin, sa dangal ng pamilya Yu, kung gagawa ka ulit, ng masama kay Sisi at sa lolo. Paano mo nalaman na ako? Ang sinasabi nila, hindi ko marinig. Sila. Salamat sa iyo, Ailay. Ito ang natanggap ko ngayong araw. Pinakamagandang regalo sa kaarawan. Naghalikan ng dalawa. Talagang gusto siya ni Feng Lai. Kaarawan. Kaarawan ni Yuna ngayon. Paano nangyari ito? Tama nga. Napakagaling ni Yuna. Lahat ng tao ay magugustuhan ito. Pasensya na. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Wala akong magawang tama. Alam ko lang na nagdudulot ako ng problema sa kanya. Dapat umalis na ako sa kanya. Ngayong gabi. Gawin na ang huling pamamaalam kay Ginoong Feng. Huling pamamaalam na. Sisi, nandito ako para makita ka. Lolo, nakauwi ka na. Salamat sa maingat na pag-aalaga ni Sisi. Ganap na akong gumaling. Wala rin akong ginawa. Naging sanhi pa ng allergy mo. Tungkol sa allergy, pinaniniwalaan namin lahat na hindi ikaw ang gumawa noon. Naapektuhan si Sisi. Nadamay siya. Ang bait ng lolo sa akin. Sayang, hindi na natin mararamdaman iyon sa hinaharap. Lolo, maupo ka. Sige, sige, pupunta ako mamili ng gulay. Gagawa ako ng masarap para sa inyo, para magdiwang tayo. Sasamahan kita. Hindi na kailangan. Sige, ako na lang ang pupunta. Masyado nang huli. Pumunta ka na mag-isa. Hindi ako mapakali. Itong mag-asawa talagang nagmamahalan. Sisi, malakas siya. Hayaan mo siyang samahan ka. Dapat ito na. Huling beses ko siyang tutulungan. Pero na. Hindi na makita ni Lolo. Sisi, hindi ka na sa ayos. Huwag kang mag-alala, Instructor Feng. Tutulungan kitang harapin si Lolo. Hindi yan ang tinutukoy ko, Instructor Feng. Kung may gusto ka, lakasan mo ang loob mo at habulin mo siya. Huwag gumamit ng mga panlilinlang na nagdudulot ng hindi pagkakaintindihan. Ano ba yan? Alam na ba niya na gusto ko siya? Tawagan mo ang asawa mo. Humingi ng 10 milyon na ransom. Saan ako kukuha ng ganang pera? Gusto mo lang akong lokohin. Nung nagbigay siya ng 1 milyon na dowry, hindi naman siya nag-atubili. Binigyan siya ng 1 milyon ni Instructor Feng. Paano mangyayari yun? Sobra mong pinapahalagahan ang aking kahalagahan. At malapit na tayong maghiwalay. Kahit patayin mo ako, wala kang makukuhang kahit 1 sentimo. Kung gusto mong sumuntok, sumuntok ka. Nagpadala na ang asawa mo sa pintuan. Nasa kamay ko ang asawa mo. Gusto mo bang mabuhay siya? Kumuha ka ng 10 milyon para sa pagtubos.
Muchingsi. Ano ang inaasahan mo? Wala kang gaanong halaga sa kanya, sa kanyang puso. Bago ako dumating, kung mawalan siya ng isang hibla ng buhok, wala kang makukuhang kahit isang sentimo. Feng Lai, huwag mo akong pansinin. Huwag siyang hayaan. Anong daming sinasabi? Boss, basta't di naman siya tatakas. Labas tayo at kumain. Ganyan, talagang di siya tatakas. Terra. Sisi. Gumising ka. Sisi. Senior na tagapagturo, huwag mo akong alalahanin. Umalis ka na. Kinuha na ng mga pulis ang iyong tiyuhin. Wala nang anuman. Wala nang anuman. Wala nang anuman. Ihahatid kita pa uwi. Terra na. Ginoong Feng, kamusta ka? Ginoong Feng. Ginoong Feng, kamusta ka? Ginoong Feng. Ano ito? Takot sa saradong espasyo. Nagkaroon ng atake si Ginoong Feng. Ngayon, hindi siya mayahatid palabas. Unahin nating kalmayan ang kanyang damdamin. Instructor Feng, nandito ako sa tabi mo. Magiging ayos ka lang. Instructor Feng. Sisi. Sisi. Nandito ako. Kailangan kong siguraduhin kaligtasan ni Sisi. Huwag kang matakot, Sisi. Sasaluhin kita. Palayain niyo ako. Palayain niyo ako. Palayain niyo ako. Maging maayos ka. Tumahimik ka, boss. Baka masyado tayong mataas ang presyo. Bakit hindi pa dumarating ang mga magulang niya? Ang pamilyang Zhou ang pinakamayayaman. Para sa kanila, 5 bilyon. Ay parang isang maliit na halaga lang. Pero, matagal ko nang narinig ang tungkol sa Zhou. Mas pabor siya sa ikalawang anak nila. Hindi kaya ayaw na sa kanya ng mga magulang niya. Huwag kang ganyan. Hindi ako iiwan ng mga magulang ko. Ayaw na sa'yo ng mga magulang mo. Huwag kang magpapakaipal. Mag-ingat ka, papatayin kita. Mama at Papa. Huwag mo akong iwan. Umiiyak, nakakainis. Huwag mo akong iwan. Huwag mo akong iwan. Sisi. Huwag mo akong iwan. Senior Feng. Hindi kita iiwan. Ginoong Feng, kung hindi ka pa rin komportable, maaari kang sumandal sa balikat ko. Mas mabuti ka na ba? Oo, mas mabuti na. Ginoong Feng. Ikaw. Bakit ako nagkaroon ng claustrophobia? Ninakaw ako noong bata pa ako. Ninakaw. Pinalit sa kapatid kong lalaki. Nakatali ako sa isang lumang bodega sa malayo. Noong panahong iyon, naghintay ako ng matagal, bago dumating ang lolo ko para iligtas ako. Simula pa noong bata pa ako, alam ko na, ako ang larong tinapon ni Zhou. Kaya pinili kong palitan ang apelyido ko. Instructor Feng. Bakit nakatingin ka ng ganito sa akin? Matagal na rin naman ang nakalipas. Ngayon, maganda ang relasyon ko sa aking nakababatang kapatid. Gusto mo ng yakap? Stay with you， 我的心筑起唯一个风景。 Kuya Lai, Hipag, nasaan kayo? Wala akong nakita ah. Magpatuloy kayo, lalabas ako at hihintayin kayo. Ang swerte naman, bakit parang pamilyar ito? Meron ba? Ikaw ay, kuya ng may-ari ng bahay, bakit ka nandito? Ako. Bakit ako nandito? Pinapanta ko siya. Oo nga, kayo ang mga nangungupahan ko. Kailangan kong siguraduhin ang inyong kaligtasan, hindi ba? Tama. May iba pa ba? Hindi ko inakala na itong kuya landlord. Parang hindi mapagkakatiwalaan. Mabait naman ang tao. Sinasabi mo ba yan tungkol sa akin? Sakit. Bakit ang careless mo?
Hindi pa sapat ang halik. Sisi, ano? Anong nangyari? Salamat sa iyo. Salamat sa akin. Salamat sa iyo sa 2 beses na iniligtas mo ako. Sinasabi mo ang tungkol sa kolehiyo. Naaalala mo pa? Hindi ko kailanman nakalimutan. Pero ngayon, kung hindi dahil sa akin, hindi ka naman magkakasakit. Pasensya na. Halika. Umupo ka. Ngayon, ako ang may kasalanan. Akala ko kaya kung maayos na iligtas ka, hindi ko inasahan. Naisama ko pa ang sarili ko. Ang gwapo mo na. Totoo. Instructor Feng, bakit hindi mo sinabi sa akin? Binigyan mo si Tito ng 1 milyong dot. Ang aming kasal, maaari na itong matapos agad. Bakit kailangang tapusin? Nagdagdag ako ng maraming abala sa iyo. Wala ka namang kailangan na isama ako sa pasanin. Pero hindi mo naman kailangang patahanan ako ngayon. At saka noong nakaraan, nasugatan ng kamay. Ikaw ang patuloy na nag-aalaga, ngunit sa mga nakaraang araw, lahat ng sugat mo. Dahil din sa akin. Si Sisi, hindi mo alam. Kung wala ka, walang ako ngayon kung wala iyon. Hindi naman ako ganoon kahalaga. Siyempre mahalaga ka. Instructor Feng. Iiwan mo ba ako? Hindi kailanman. Walang sinuman ang naging ganito katatag sa pagpili sa akin. Hindi na maaga. Kailangan ko ng matulog. Pwede bang matulog tayo ng magkasama ngayong gabi? Bakit? Ang daming nangyari ngayon. Naalala ko ang mga karanasan ko noong bata pa ako. Natatakot ako. May katwiran ang sinabi ni Ginoong Feng. Pero matulog kasama siya. Matulog lang. Matulog lang. Tara, hindi pa ako naliligo. Ito ang una kong pagkakataon. Matulog kasama si Instructor Feng. Talagang matulog lang kami, ha? Siguro, Feng. Akala ko noong bata ka, naranasan mo na ang lahat ng iyon. Natatakot ako. Yakapin mo ako. Walang takot. Walang takot. Natutulog na siguro, Feng. Hindi naman nakakatakot. Medyo cute pa nga. Hindi naman siguro siya madyay gising. Ikaw. SGT, Feng, bakit ka nagising? Hindi makatulog ang misis ko sa gabi. Sa tingin ko, obligasyon kong tulungan siya. Nakatulog ako ng maayos. Totoo. Nakatulog na ako. Magandang gabi, Instructor Feng. Salamat sa pagpuri sa akin na cute. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Anong sinabi mo? Si Feng Lai ay nagpakasal sa isang babaeng hindi kilala. Narinig ko na nagpakasal sila dahil sa bahay na nagpakasal siya kay Eli. Hindi maaring naging interesado siya sa yaman ng pamilyang Zhu. Hindi ko ito papayagan. Ang ganitong babae ay pumasok sa aming tahanan. Oo nga. Tanging ang mga anak ng mayayamang pamilya, nakatumbas ng angkan ng Zhu, ang karapat dapat kay Eli. Si Xiao na. Nasa tabi ka na ni Feng Lai mula pagkabata, kami ng pamilyang Zhu at pamilyang Yu. Muli na namang magkakilala ang mga pamilya. Hindi mo ba kilala si Feng Lai, Lola? Ang damdamin ko kay Alay, hindi mo pa ba alam? Sige, dahil sa sinabi mo, comfortable na ako. Tatawagan ko na ngayon, ipaalam kay Feng Lai, na umuwi para magpakasal. Lola, kung ganyan ang sasabihin mo, hindi tiyak na papayag si Eli. Ginoong Feng, lumabas ka at salubungin, ang ingay. Sige, bitawan mo ako. Ako. Wala akong ginawang masama. Bakit nagbago ka na naman? Ako. Sandali lang. Ano ba talaga ang ginagawa mo? May sakit ako. Babalik na ako ngayon. Ito ba ang tinatawag mong may sakit? Ali, matagal ka nang hindi umuwi. Walang magawa ang lola. Kaya nga, hindi ba sinabi ko na, huwag kang gumawa ng anumang labag sa hangganan. Walang modo. Si Yuna ang tanging itinuturing ko. Asawa ng Zhu. Naglakas loob ka pang saktan siya. Baka nagkamali ka ng alaala.
Noong bata pa ako, noong siya ay nakidnap, binago ko na ang apelyido ng aking ina. Hindi na ako miyembro ng pamilyang Zhu. Huwag siyang hayaang makaalis. Hindi sila makalapit, o kaya't ikaw na lang ang lumapit, Feng Lai. Ikaw, anak ng masama. Huminto ka. Ang salo-salo ng pamilya Yu ngayong gabi. Kailangan mong dumalo. Kung hindi, si Mu Qingxi. Basta't sumunod ka ngayong gabi, nangangako akong hindi na manghihimasok kay Mu Qingxi. Supervisor. Mu Qingxi, may salo-salo ang pamilya Yu sa Haicheng ngayong gabi. Nagpa siya ang kumpanya na ipadala ka. Wala si Instructor Feng sa bahay. Sakto lang na makakapunta ako. Magkaroon ng kaunting extra na kita. Tiyaking matatapos ang misyon. Talagang hindi nakakabigo, pangalawang pinakamalaking kumpanya sa Hainan. Sobrang marangya. Bilisan, Tara na, lumabas na. Narinig ko na narito rin si Ginoong Zhu ngayon. Kung makakakuha tayo ng koneksyon sa pamilya Zhu. Narinig ko na may malaking anunsyo ngayong araw. Hindi kaya ito tungkol kay Ginoong Zhu, at sa anak na babae ng pamilya Yu. Hindi kaya ito tungkol sa kasal nila, si Ginoong Zhu, at ang anak na babae ng pamilya Yu. Hindi kaya ito tungkol kina Guru Feng at Yuna. Magandang babae. Ate, sino ang dalawang tao na sinasabi nyo? Ano ang pangalan nila? Syempre, si Zhu. At ano pang sinasabi mo? Lumalabas na sila. Tara na. Talagang si Yuna. Sino naman yung nasa tabi niya? Salamat sa inyong lahat, sa pagdalo sa handaan ng pamilya Yu. Ngayon ay may isang mahalagang anunsyo ako. Ako at ang panganay na anak na lalaki ng pamilya Zhu, Feng Lai, ngayong araw, ay opisyal na nagtakda ng kasunduan sa kasal. Nag-engage na kami. Isang magandang balita nga. Congrats! Taas na naman ang stocks natin. Perfect talaga ang dalawa. Guwapo at maganda. Ang saya naman. Sisi, bakit siya nandito? Miss, pasensya na po. Paano nangyari ito? Miss, ayos ka lang ba? Dapat sana umalis na ako noon pa. Narinig ko na sila dalawa, ay matagal na palang magkakilala. Congrats. Anong nangyari? Sino ang hinahanap mo? Saan ba sila pupunta? Sino ang hinahanap mo? Yung babae na nandito kanina. Hindi ko alam eh. Sino ang hinahanap mo? Baka nagkamali ako ng tingin. Paano siya makakapunta dito? Ano ang sinabi ni Ginoong Zhu tungkol sa kasunduan ngayon? Walang kahit anong reaksyon. Tama. Baka naman si Yuna ito. Nag-iisa lang ang pag-asa niya. Sa tingin ko ganito nga. Mukhang ganoon din ako. Hindi ko alam. Posible. Ari, wala ka bang sasabihin tungkol sa aming engagement? Kasado na ako. At mahal na mahal ko ang aking asawa. Kung magpapatuloy ka pa sa ganitong mababang gawain, hindi ako magdadalawang isip na ipaalam kay Yu. Tuluyang mawala. Feng Lai, hindi ka makakatakas. Anong nangyayari? Ibigay mo ang basong ito kay Feng Lai. Pagkatapos ng gawain, may gantimpala. Opo, binibini Yu. Sana'y patuloy mo akong alagaan Ginoo, ang iyong alak. Tagay. May problema sa alak na iyon. Feng Lai. Nasaan ka? Ikaw nga, Sisi, namimiss kita. Feng Lai, sino ang pinakagusto mong halikan? Hindi ba ako iyon? Anong ibig mong sabihin, Feng Lai? Tao rin ako. May damdamin din ako. Bakit mo ako ginagawa ng ganito? Ali, nasaan ka? Dumating na siya. Umalis na ako. Ali, pakawalan mo ako. Ali, nasa loob ka ba? Ali. Bakit? Hinahanap ka ng iyong kasintahan. Sinabi ko na sa'yo, hindi siya iyon.
Binibini Yu. Naghahanap sa iyo si Ginoong Yu. Feng Lai, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Sisi, nakalaglag ako ng gamot. Tulungan mo ako. Huwag. Huwag. Feng Lai. Ituring mo na lang na siya ang nagbayad sa akin. Sa dami ng tulong niya. Pagkatapos ng gabing ito, wala na tayong utang sa isa't isa. Pasensya na, Sisi. Hindi ko sinasadya. Sisi. Hindi mo pa rin ako gusto. Palagi kitang pinipilit na manatili sa tabi ko. Masyado ba akong makasarili? Ginoong Feng. Magdiborsyo na tayo. Ginoong Feng. Umalis ka ba sa akin? Hindi kailanman. Sige. Sisi. Kung talagang gusto mong umalis, ibibigay ko sa iyo ang kalayaan. Sige. Dahil maghihiwalay na tayo. Sir Feng, pakiusap lumabas ka na. Tandaan mong isara ng maayos ang pinto. Hindi mo na kailangang mag-alala. Nasa 8,188 si Sisi. Siguraduhin ang kanyang kaligtasan. Nainom ko na ang halamang gamot. Dalhin ang antidote sa Emperor Hotel. Nasa 8,188 si Mo Qingxi. Mas pipiliin ni Feng Lai ang iyon. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang batang babae na to. Walang pumipili sa'yo. Ang dangal ng pamilya Yu ay nawala dahil sa'yo. Dahil sa'yo, si Mo Qingxi pumunta sa Emperor Hotel. 8,188 Mo Qingxi. Kung ikaw ay makulong, tatanggapin ka pa ba ni Feng Lai? Hindi ko siya pwedeng iwan mag-isa dito. Sobrang bagay nila ni Yuna. Dapat matagal na silang magkasama. Ano ba ang karapatan ko para malungkot? Guru Feng. Sally Adu. Anong balak mo? Ano sa tingin mo? Bitawan mo ako. Feng Lai, tulungan mo ako. Feng Lai, bakit siya bumalik? Kapag nahuli niya ako, tapos na ako. Lai, bakit ka bumalik? Paano ka nandito? Feng Lai, pakiusap, sagutin mo ang telepono. Gusto mong humingi ng tulong. May lakas ka pa bang humingi ng tulong? Sige, makipaglaro ka na kay kuya. Umalis ka, Lai. Mas mabuti pang huwag ka nang pumasok. Hindi ko maaasahan. Hindi ako nananakit ng babae. Nasaan si Mo Qingxi? Siya dapat ay nahuli sa pagnanakaw ng lalaki. Baka natatakot at tumakas. Si Sisi. Siya ang nagpadala sa akin. Hindi ko siya talaga hinawakan. Huwag kang makinig sa kanyang mga kasinungalingan. Paano ko naman magagawa yon? Paano mo nagawang gawin yan? Si Mo Qingxi ngayon ay isang taong ginamit na ng iba. Walang kwentang tao. Bakit hindi mo man lang ako tiningnan? Anong karapatan mo para ikumpara siya sa akin? Nasaan si Sisi? Siya. Hindi makapaniwala. Tumalon siya sa bintana at umalis. Lai, sobrang mas mahusay ako sa kanya. Bakit hindi mo man lang ako tingnan? Ano ang gusto mo? Maaari ko rin itong ibigay sa'yo. Hindi mo ba ako papalampasin? Iyon na yan. Pinahamak mo ako. Huwag kang lumapit. Pinahamak mo ako. Tulungan mo ako. Sisi, dapat ayos ka lang. Ano ang dapat kong gawin? Ginoong Feng. Ikaw ba ito? Miss, ayos ka lang ba? Sisi. Nawala si Sisi. Isama lahat ng mga bodyguard para hanapin siya. Dali. Sisi, pakiusap. Huwag kang mapahamak. Sisi.
Dadalhin kita agad sa ospital. Kuya, aalis ka na sa bansa. Kailangan mo akong dalhan ng regalo. Sige, alam ko na. Ang walang puso mong maliit. Sisi. Pagbalik mo, okay lang ba? Ha? Ako at si Zee, lahat sila maghihintay sa iyong pagbabalik. Sisi, kumusta ka na nitong mga taon? Sisi, gising ka na. Kuya Yiming, bumalik ka na sa bansa. Kakabalik ko lang, nakita ko lang ang isang maliit na gago, naipit sa gilid ng daan. Si Kuya Yiming ang nagdala sa akin sa ospital. Nasaan ang instruktor na iyon? Hahanapin ba niya ako? Ano ang iniisip mo? Wala naman, salamat. Kuya Yiming, sa pagitan natin, kailan ba tayo naging ganito ka-formal? Sisi, ang dami mong nagbago. Matagal na tayong hindi nagkita. Naalala mo pa ba ako? Dating itsura. Noong panahon ni Sisi, maliwanag at tiwala. Ngayon, para kang pinalungod na sisiw. Sisi, narinig ko kay Chen Ji na pinatalsik ka ng landlord, kaya ka nagpakasal kay Feng Lai. Makipaghiwalay ka na sa kanya, maaari kitang bigyan ng tahimik na buhay. Bakit parang sa isang saglit? May mga nag-uukit sa aking pader. Salamat sa pagdala kay Sisi sa ospital. Ngunit ngayon, may kailangan akong pag-usapan sa aking asawa. Pakiusap, umalis ang mga tao sa labas. Lalabas lang ako saglit. Kung kailangan mo, tawagin mo ako. Sisi. Pasensya na, ako ang nahuli. Dumating ba si Instructor Feng para pirmahan ang kasunduan sa diborsyo? Ayaw ko. Si Instructor Feng ay may magandang at angkop na kasintahan na. Bakit pa ako ang pinipilit? Lahat ng iyon ay patibong ni Yuna. Pasensya na, Sisi, hindi kita naingatan ng mabuti. Kaya't pangako mo sa akin na makikipaghiwalay ka. Bitag din iyon ni Yuna. Nilagay ako ng droga noong gabing iyon. Hindi iyon ang intensyon ko. Instructor Feng. Sige na lang. Hindi mo naman ako gusto. Bakit kailangan mo pa akong pilitin? Kasama ka, sino ang nagsabing ayoko? Sasabi ko na ngayon, iisipin niya lang na niloloko ko siya. Pero si Sisi, ikaw lang ang tanging asawa na tinanggap ko. Hindi kita papayag ang umalis sa akin. Hindi ako naniniwala doon. Kailangan kong kalmayan ang sarili ko. Pero may sakit ka. Kailangan ng may nag-aalaga. Hindi ko kailangan ng alaga mo. Hindi ako mapakali sa'yo. Ginoong Feng. Sige. Susunod ako sa'yo. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako anumang oras. Pumunta ka ulit sa ikatlong palapag para kumuha ng CT scan. Tapos na yan. Sige, salamat. Mahina ang iyong mga paa. Sasamahan kita doon. Ayok na. Kaya ko na mag-isa. Bumagal lang. Bakit parang di pa rin nawawala ang espiritu niya? Pwede bang makahiram? Salamat. Ayos lang. Ako na lang. Dahan-dahan. Bakit parang hindi siya nawawala? Semento. Sa ospital namin. Kailan kaya magkakaroon ng ganitong gwapong nurse? Sino? Bakit parang pamilyar? Wag na. Kaya na namin to. Salamat. Umalis ka. Kung hindi dahil kay Sisi ngayon, na walang nag-aalaga, tiyak na aalisin ko ang kamay mo. Seniora Feng, HMM. Tama nga ikaw. Sisi, may sakit ka. At may isa pang, malagkit na tao sa tabi. Hindi ako mapakali sa'yo. Malagkit na tao. Nagseselos siya kay Kuya Yiming. Ako na lang ang magpapa-check up. Hindi ka pwedeng sumama. Ako. Baby, nandito na ako. Baby. Sinwerte ako. Ang tungkol sa'yo at kay Instructor Feng, sinabi na sa akin ng kuya ko. Ikaw, talaga bang maghihiwalay kayo? Hindi ko rin alam. Sisi, gusto mo pa rin, si Instructor Feng, di ba? Tingnan mo ito. Dalawa siya. Kahit gusto ko rin, na maging asawa mo ang kapatid ko, pero noong nakaraang beses sa Emgran, halos may nangyaring masama, gawa iyon ni Yuna. Ginawa ni Instructor Feng iyon para maghayganti sa'yo, kaya, si Feng Lai ang gumawa niyan. Sa tingin ko, siguro Feng at si Yuna, dapat ay walang sala. Sisi, kausapin mo siya.
나는 바보 Guro Feng, magkita tayo mamaya sa bahay. 몰라요. Ginoong mo, magandang araw. Binabati kita sa pagiging ang may-ari ng bahay sa Dongho Community. Ito ay mula sa aming property management. Isang munting pasasalamat. Mali kayo siguro. Hindi kami ang may-ari sa Dongho Community. Hindi kayo nagkakamali. Kahapon si Ginoong Feng, nakaayos na ang mga dokumento para sa paglipat ng ari-arian. Ginoong Feng, natanggap ni Ginang mo ang Regalong ito. Siguradong magiging masaya siya sa bahay na ito. Tinitiyak ng Partido A ang bayad, mga bayarin sa pamamahala ng ari-arian at mga kagamitan. Ngayon, mayroon ka ng sariling tahanan. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa bahay. At nag-aalala. Kami ay mga nangungupahan lamang dito. At ang aking asawa ay isang truck driver. Paano namin kayang bilhin ang bahay sa East Lake Community? Ginoong mo, talagang mahilig kang magbiro. Si Ginoong Feng ay ang pangulo ng Feng Corporation. Ang pinakamayamang tao sa Bin City na may yaman na bilyon. Paano naman siya magiging isang driver ng truck? Anong sinasabi mo? Babae, unti-unting itinatag. Si Sisi, hindi ko nahayaan na magdusa ka pa. Sisi, kami ay mag-asawa. Anong bagay ang maaari nating sama-samang harapin? Sisi, ngunit hindi mo alam. Walang ikaw, walang ako ngayon. Sisi, ikaw ang tanging asawa na aking pinili. Hindi kita papayag ang umalis. Feng Lai. Alin sa mga sinasabi mo ang totoo? Paano ako magtitiwala sa'yo? Marahil ang paghihiwalay ay ang pinakamainam na wakas. Naghihintay sa'yo ang hipag mo sa bahay. Bakit hindi ka pa bumabalik? Natatakot ako. Ginoong Feng, ito ang singsing na in-order ninyo para sa misis. May balita mula sa East Lake Community. Nagawa na ang paglipat ng titulo ng bahay. Sa tingin ko, ate, mas gusto ka pa rin niya. Baka naman ang dahilan kung bakit ka pinabalik ay para magkasundo muli. At saka, handa ka bang ipagkaloob ang asawa kay Chen Yiming? Huwag mo akong pag-usapan siya. Anong silbi ng pagiging matigas mo sa akin? Kung kaya mo, gawin mo rin yan sa hipag mo. Ganito ka ba katapang? Sabi ko nga, nagawa na rin ang paglipat ng bahay. Dapat sabay na ang proposal at tunay na pagkatao mo. Sabihin mo na lang sabay. Tayo'y magkaibigan Hindi mo ako pwedeng gawing benteng tool Anong gagawin mo? Sundin ang sinabi mo. Uuwi para mag-propose. Siguro ito na ang huling hapunan natin. 爱了你眼前的模样，我的地方紧握不着。 Ayaw mo pa bang harapin ako? Ayaw mo akong makita. Ako rin ayaw kitang makita. Aayusin ko na ang gamit ko at aalis na ako. Ang tao sa litrato. Ang tao sa larawan ay ako. Ang taong gusto ng guro ay ako. Akala ko palagi, ako ang naiinggit. Sister-in-law, si Liege, may konting problema sa kumpanya. Sinabi niya na ipaalam ko sa iyo. Babalik siya mamaya. Anong nangyari? Bakit ang gulo dyan? Si Yuna siya. Tumahimik ka, huwag siyang mag-alala. Anong nangyari kay Yuna? Delikado si Instructor Feng sa kumpanya. Pumunta ka sa kumpanya at hanapin siya. Kung ayaw mong mamatay, huwag kang lumapit. Feng Lai, kung hindi mo ako pakakasalan ngayon, gagawin ko ito sa iyo, at sa kanila. Sama-sama tayong mamamatay. Yuna, mag-usap tayo ng maayos. Ilagay mo ang baril. Anong karapatan nyo para makipag-usap sa akin? Huwag na siyang galitin pa. Kailangan nating tiyakin ang kaligtasan ng lahat, pero sobra na ang pang-aabuso niya. Naka-report na ba? May traffic sa daan. May kalahating oras pa. Huwag kang gumawa ng padalos-dalos. Yun na. Pag-usapan natin. Wala tayong dapat pag-usapan. Pinahamak mo ako. Ngayon ang use. Alisin mo rin ako. Hindi mo ako pakakasalan. Saan pa ako pupunta? Ikaw ay isang napakahusay na doktor. Kaya mong mabuhay ng maganda sa iyong sariling kakayahan. Hindi mo kailangang magpakasal sa akin para sa layunin ng buhay. Sisi, bakit siya nandito? Hindi ko alam. Dalhin mo siya. Huwag kang gagalaw. Sisi, huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit.
Aling, ayaw kong maging mabuting doktor. Gusto ko lang maging ginang. Peng, sabi mo, kung mamatay si Mu Qingxi, ikaw ba ay mag-aasawa sa akin? Papatayin kita. Yuna. Ito ay tungkol sa atin. Pwede bang umalis na muna ang mga empleyado? Ang peking anyo mo. Talagang nakakaawa. Hindi nakapagtataka na gusto ka ni Feng Lai. May divorce agreement sa mesa. Kailangan mo lang pirmahan ito kasama si Feng Lai. Pinalaya ko silang lahat. Anong nangyari? Pipirma ako. Sisi. Dapat sana ay, kausapin ko siya tungkol sa diborsyo ngayong gabi. Mga ganitong sinungaling, na nagtago ng larawan ng iba. Ibinigay ko na sa'yo, kapatid na Lai, ekspresyon ng asawa. Mukhang hindi siya nagbibiro, nagtatago ng mga litrato ng iba. Nakita na niya ang litrato. Totoo ang sinasabi mo, ganito mo ako pinipiga. Paano ako pipirma? Lumayo ka. Mu Qingxi, mabuti pang huwag ka nang magpakita ng kahit anong gimmick. Ang lakas ni Instructor Feng ay ganito kataas. Kunin mo ang baril ni Yuna. Dapat hindi ito maging problema, di ba? Bakit ang bagal mo sa pagpirma? Ginoong Feng, pumirma ka na rin, please. Sige. Mu Qingxi, naglakas loob ka bang humingi sa akin? Mamatay ka na. Sinabi ko na, kung aakyatin mo pa siya, papatayin kita. Huwag, Ali. Instructor Feng, hindi siya karapat-dapat para sa kanya. Hindi kita gagalawin, pero ilegal kang nagdala ng baril. Pumasok sa bahay para pumatay. Yuna, maghanda kang makulong ng matagal. Lai. Alam ko na ang mali ko. Dahil lumaki tayo ng magkasama, pakiusap na lang. Pakawalan mo na ako, ginalaan na kita. Huwag mo nang saktan si Sisi. Pero ikaw, pinagkasundo mo ang lolo at inakusahan siya. Tapos naghanap ka pa ng tao para sa kanya. At kahit pinaplano mo pang patayin siya, patuloy mong nilalampasan ang aking hangganan. Patawarin mo ako. Sisi, alam kong nagkamali ako. Hindi na ako magsisilabas sa harap ninyo. Patawarin mo ako. Okay, sino ang tumawag ng pulis? Ako. Tapos na. Lahat ay tapos na. Si Ginoong Feng, narito na. Malinis na ang lahat. Ganyan lang ang kaya mo. Okay naman ang bahay ko. Ayos lang. Palaging nagpapanggap kayo niya dalawa. Hindi ba kayo napapagod? Sinabi mo na sa kanya. Hindi ko pa naman sinabi. Huwag kang magpanggap. Dinala na ng property management. Dumating na ito sa pintuan. Congrats sa akin bilang bagong may-ari ng bahay. Dapat ba akong magpasalamat sa'yo, Instructor Feng? Hindi nga. Dapat tawagin kita na Ginoong Feng. Nawala ang asawa mo. Dali, kabulin mo, Sisi. Ay, nasira ang kamay ko. Sobrang sakit. Sa mga importanteng pagkakataon, kailangan pa rin ang tulong ko. Ang aking pag-ibig na gwardya. Umupo ka. Sisi. Sa totoo lang, ako, kamay. Masakit ba? Hindi masakit. Sisi. Masakit din. Bakit ka tumatawa? Asawa. Ang itsura mo kapag galit. Ang cute naman. Tatanungin kita. Noong military training ba, gustong-gusto mo na ako? Oo. Matagal na kitang nililigawan. Bakit kapal ng mukha mo? Kung hindi ka pa kapal ng mukha, uuwi na ang asawa ko sa iba. Sisi. Narinig mo na nanganganib ako ngayon. Kaya espesyal kang pumunta sa opisina para hanapin ako. Gusto mo rin ba ako? Huwag kang masyadong mayabang. Sisi, ayaw mo bang halikan ako? Feng Lai, wala kang hiya. Mahal, hindi na maaga. Matulog na tayo. Sige. Kaya pakawalan mo ako. Good night, Instructor Feng. Kailangan talagang mahuli ang maliit na fox na ito. Talagang mahirap ang daan patungo dito. Kailangan ba talagang pumunta ngayon? Dahil sa pagkakakulong ni Yuna, bumagsak ang halaga ng mga bahagi. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa atin. Sa mga nakaraang araw, ito ang pinakamagandang pagkakataon para makuha ang asawa. Mabilis lang, at babalik ka agad. Dalawang araw na biyahe, huwag masyadong isipin ako.
Mga lalaking nasa panahon ng panliligaw, nakakatakot. Sobrang nakakatawa, sasabihin ko sa iyo, noong araw na iyon. Anong nangyari? Palagi akong may pakiramdam na may tao. Wala naman, siguro nagkamali lang ako. Ano ang balak mo? Bata. Matagal na kitang pinagmamasdan. Walang asawa mo sa bahay nitong mga nakaraang araw, di ba? Baka. Samahan mo akong maglaro. Talagang kapakipakinabang ang itinuro ng guro, hindi ba't sa pag-a-apply? Hindi mo naman sinabi na kaya mong makipaglaban. Pag-a-apply. Para sa trabaho nyo. Kailangan pang mag-apply. Sisi, ayos ka lang ba? Dapat itanong mo kung siya ay ayos. Hindi ikaw, bakit hindi ka pa umalis? Genshin-in, anong ginagawa mo dito? Kamakailan lang, sinabi ni Jinny, na kayo ay nahulog sa isang insidente ng pamamaril. Nag-aalala ako para sa'yo, kaya dumating ako para kumustahin ka. Ayos na ako ngayon. Salamat sa pag-aalala, Kuya Yiming. Paano kung pumasok ka muna? Sige, hindi na ako magpapakahiyang. Nasa business trip si Officer Feng nitong mga nakaraang araw. Wala ring masyadong pagkain sa bahay. Kuya Yiming, kumain ka na lang. Lumaki na si Sisi, kaya na niyang magluto. Subukan mo na, kung bagay sa panlasa mo, masarap. ayos lang. Oy, tama, Sisi, kailan mo natutunan ang self-defense? Nababahala si Instructor Feng. Kapag wala siya, hindi ko kayang protektahan ang sarili ko, kaya tinuruan niya ako ng kaunti. Tungkol kay Feng Lai, sobrang komplikado ng background niya. Palagi kang nasasaktan kapag kasama mo siya. Laging may pinsala. Ako ang palaging nagpapabigat sa kanya. Sisi, lumipat ka na sana. Maaari kitang bigyan ng pera para sa upo ng bahay. Ate Yiming. Ngayon, magulo ang isip ko. Hindi na rin maaga. Hindi na kita isasama. Sisi, sa totoo lang, ako, Ate Yiming. Mag-ingat ka sa daan. Sige. Isara mo ang pinto sa bahay. Kung may mangyari, tawagan mo ako. Kahit na nagdala si Feng Lai sa akin, ng maraming kasinungalingan at panlilinlang, bakit narinig ko, na sinasabi ng iba na iwanan ko siya, sobrang nalulungkot pa rin ako. Mu Qingxi. Ikaw, itong nakamamatay na isip pag-ibig, wala nang pag-asa. Feng Lai, maaari ba akong maniwala sa iyo muli? Nais kong isipin ka, nawawala na ako sa sarili. Ginoong Cheng, nandito ka na. Ay naku, para ipagdiwang ang pagbalik ko, naghanda ng napakaraming pagkain. Sinong nakakaalam na babalik ka ngayon? Anong sinabi mo? Wala naman. Ginoong tagapagturo, maaari ba akong magtanong sa iyo? Sige, sabihin mo, may iba ka pa bang itinatagong bagay sa akin? Ibang bagay? Wala. Yung safekeeping sa kwarto mo, bakit ang password ay kaarawan ni Yuna? Anong safe? Nagbabalat kayo ka pa. Ang sinungaling, huwag kumain ng pagkain ko. Ligtas na kahon. Talagang magaling si Sisi. Lahat ay matatagpuan. Huwag kang magpapa-iron iko. Hindi iyon kaarawan ni Yuna. Ito ang unang pagkakataon na in love ako sa'yo. Sino bang may gusto na magbilang ng mga araw? Ikaw ang nagdala sa akin mula sa dilim. Ikaw ang nagbigay sa akin ng buhay na ito, lahat ng sikat ng araw, at init. Ikaw ang aking araw. Sino ang nangako sa'yo na hahalikan kita, kaya maaari na ba akong bumalik? Patawarin na kita. Mukha akong walang halaga. Para sa lahat ng ginawa ko dati, pasensya na sa panlilinlang ko sa'yo. Pwedeng patawarin mo ba ako? Balikan mo akong muli, tapos iisipin ko ulit, kung papayag ako o hindi. Sige. Kaya halikan mo ulit ako. Paano mo ginawa iyon? Kaya't pangako mo sa akin. Huwag mo na akong lokohin sa hinaharap. Sige. Sisi. Nanumpa ako. Kung muli akong magsisinungaling sa iyo, sana'y magalit ang langit sa akin. Huwag kang magbiro. Huwag magbula-bula. Ano pa ang maaari nating gawin? Ano?
gumawa ng kaunti, ng mga bagay na dapat gawin ng mag-asawa. Hindi ko pa nahuhugasan ang mga pinggan. Hugasan ko bukas. Still the same. Still Siyentipiko. Ako. Parang may regla na ako. Bakit kailangang dumating ito ngayon? Ang hindi makaunawa. Nakalimutan kong bumili ng sanitary napkin. Sisi, ayos ka lang ba? Instructor Feng, pwede mo ba akong tulungan bumili ng sanitary napkin? Ano? Yung ginagamit ng mga babae kapag may regla, yung ganoon. Naiintindihan ko na, bibili na ako para sa'yo ngayon, Instructor Feng. Ikaw, hindi ka nakadamit. Pupunta akong magbihis. Ang itsura ng guro na nahihiya, medyo cute. Mayroon bang kaibahan dito? Tingnan mo, ang gwapo. Bumibili siya ng sanitary napkin. Kitang-kita na ito ay nasa, bumibili para sa kanyang girlfriend. Swerte ng kanyang girlfriend. Masaya kaya si Sisi, dahil sa mga ganitong simpleng bagay, na binibili ko para sa kanya, ang kaligayahan na nais ng mga babae, parang napakasimple lang. Itong mga makukulay na ito, ano ba ito? Ang dami. Tawagan ko na lang ang misis, tanungin ko na. Misis, tingnan mo, alin ang gagamitin mo? Bumaba ng boses, nakakahiya. Ano ba ang ikinakahiya mo? Para sa asawa ang serbisyo, tama at nararapat. Yung asul doon. Yung pink at asul. Tama ba? Hintayin mo ako. Assistant Liu, ang dalawang klase ng sanitary napkin na ito, bili ng 50 kahon bawat isa, ihatid sa East Lake Community. So easy. May oras ka ba ngayong gabi? Muchingsi, meron naman. Tara, kumain tayo ng sabay mamaya, sa sundo kita. Hindi na kailangan, kaya ko namang pumunta mag-isa. Hinahabol kita, bigyan mo ako ng pagkakataon. Anong nangyari? Bakit ang saya ng tawa mo, ngayong gabi? Lalabas kami ng asawa ko para mag-date, ang sweet ng mag-asawang ito. Pero, magde-date kayo ng asawa mo. At ito lang ang suot mo. Ang pangit ba? Oo, medyo nga. Pero, kaya ko. Talaga, oo, ipapasa ko sa akin. Anong klaseng estilo ito? Hindi naman ito parang naglakbay sa panahon, di ba? Tara na, tara na. Ang pangit naman. Kung makita ito ni Instructor Feng, tiyak na hindi na niya ako gusto. Iyon ay, si Sisi. Ay nako, kalimutan mo na. Bakit hindi mo siya sabihan, na nakansela ang date ngayong gabi? Si Sisi, saan ka pupunta? Tapos na, tapos na. Mali ang pagkakakilala mo sa tao, para makipag-date sa akin. Nagsagawa talaga ng hairstyle, ang nakakahiya. Ginoong Feng, bigla kong naisip na may kailangan akong gawin. Baka ipagpaliban na lang ang ating date ngayon, sa ibang araw na lang. Maganda ang pakiramdam. Ikaw, hindi mo ba naiisip na ito ay pangit? Sobrang cute nga. At saka, nag-ayos ka pa. Para makipag-date sa akin, masaya ako. Tara na sa date. Masarap ito. Salamat, Ginoong Feng. Kumain ka ng dahan-dahan. Mas okay na ba ito? HMM. Sisi. Anong nangyari? Ano bang hindi ko nagawa ng maayos? Ginoong Feng. Sisi ko ito. Sa unang date natin, nasira ko ito ng ganito. Ito ay talagang perpekto na. Hindi pa ako nakakita ng ganito. Ang itsura mo ngayon ay napakaganda. Parang samilaw ang aking mga mata.
Huwag mo akong lokohin. Totoo ang sinasabi ko. At kahit ano pa man ano na ang hitsura, mamahalin pa rin kita. Sobrang gusto kita. Totoo. Hindi ko ba sinabi sa'yo, na hindi na ako magsisinungaling sa'yo? Gusto mo ba? Sobrang mahal nito. Nakalimutan mo ba, mayaman ang asawa mo. Kaya mula ngayon, kailangan mo lang isipin kung gusto mo ito. Hindi mo na kailangang isipin kung mahal ba ito. Gusto mo ba? Gusto ko. Sige, tutulungan kitang isuot ito, ha? Sisi. Mahal na mahal kita. Ginoong Feng, ipinapakita ng aming surveillance na may mga kaina-hinalang tao na nanatili sa harap ng inyong bahay. Kaina-hinalang tao. Chen Yiming. Naghahanap ka ng kamatayan. Pangulo Feng, dumating na si Pangulong Chen. Tinawag ako ni Pangulong Feng ngayon, mayroon bang anuman? Feng Lai, nababaliw ka na. Kung aakyatin mo ang asawa ko, sa tingin ko ikaw ang baliw dito. Paano mo nalaman? Kung ayaw mong malaman ng iba, huwag kang gumawa ng ganoong mga bagay. Kasama mo si Sisi, palaging masasaktan. Hindi ka karapat-dapat sa kanya. Alam mong simula pa lang, ay may gusto na sa kanya si Wang Jitao. Ginagamit mo pa ang ganitong mababang paraan. Karapat-dapat ka. Ikaw, hindi ko kailanman nililimitahan ang social life ni Sisi, at hindi ko rin iniintindi kung gusto niya o hindi ang iba. Ngunit, kung ang mga ginagawa mo ay nakabase sa kanyang paghihirap, hindi kita papatawarin. Katulong, sama-samang umalis. Ginoong Chen, sasama ako sa inyo pababa, Feng Lai. Lumaki kami ni Sisi mula pagkabata, mas marami akong alam tungkol sa kanya kaysa sa iyo. Sisikapin kong maibalik siya sa akin. Wala kang karapatan. Hoy, Yimingge, may kailangan ba? Sisi, may oras ka ba mamaya? May gusto akong sabihin sa'yo. Anong gusto mong iparating? Ipasa na lang kay Ji. Sa pagitan natin, wala na bang kahit pagkakaibigan sa pagkain? Wala na ba? Ayos lang. Gamitin ang pagkakataon para ipaliwanag kay Yiming na huwag nang sayangin ang oras ko. Nasayang ang oras. Ibigay mo na lang sa akin ang oras at address. HMM. Okay. Pasensya na, Yimingge. Na-delay ako sa daan, kaya nahuli ako. Walang anuman. Kakatapos ko lang din dumating. Yimingge, anong nangyari sa mukha mo? Walang anuman. Sa totoo lang, hindi mo maaring sisihin si Feng Lai. Marahil ang ganitong tao, mas gusto talagang gumamit ng dahas para lutasin ang problema. Ang ibig mong sabihin ay, sinaktan ka ni Guru Feng. Mukhang nagmamalasakit siya sa atin, bilang childhood friend. Kaya, hindi talaga si Instructor Feng, yung tipo na basta-basta nananakit ng tao. Bakit niya sinaktan si Yiming? Yiming, bakit mo ako tinawag ngayon? May kailangan ka ba? Kailangan ko pa rin magpasalamat sa inyong pag-aalaga. Bakit nandito si Sisi? Sino ang tao sa tapat niya? Si Chen Yiming. Dahil sa foresight ni Ginoong Feng ngayon, salamat talaga. Bakit parang di mawawala si Chen Yiming? Parang multo siya. Ngayon, nandito ang mga kilalang tao. Huwag magpadalos-dalos. Hindi ko na kaya. Ay, makinig ka muna sa paligid. Baka sakaling makakuha tayo ng impormasyon. Tama ba? Ikaw muna ang magdala sa kanila pataas. Ako ang makikinig muna. Huwag magpadalos-dalos. Huwag magpadalos-dalos. May konting bagay pa si Ginoong Feng. Ako muna ang magdala sa lahat pataas. Halina kayo sa loob. Sisi. Sa totoo lang, kaya kita tinawag ngayon. Gusto kitang sabihan, na hindi kayo bagay ni Feng Lai. Hindi ko marinig. Kuya Yiming, dumating ako ngayon sa takdang oras, para sabihin sa'yo, na maganda ang relasyon ko kay Instructor Feng. Marami siyang tinulungan sa akin. Eh ikaw? Gusto mo ba siya? HMM. Gusto ko. Sisi, dapat ako ang gusto mo. Ikaw ay akin lamang. Bitawan mo ako. Ako. Tayo. Hindi ba't binalaan na kita, na huwag mo na siyang galawin? Iwanan mo siya, Ginoong Feng.
Sisi. Nagmamalasakit ka ba para sa kanya? Alam mo ba siya? Sige na. Uuwi na ako. Galit ba si Instructor Feng? Sisi, Kuya Liming, may kailangan pa akong gawin. Uuwi na ako. Feng Lai. Instructor Feng, bakit hindi ka pa umaalis? Ako. Ayokong siya ang maghatid sa'yo pa uwi. Kung hindi pa ako lalabas ngayon, maghihintay ka ba sa amin, na matapos kumain bago mo ako sunduin? Instructor Feng, nagseselos ka ba? Sisi. Natatakot talaga akong maaga ka niya. Natakot akong hindi mo na ako gusto. Nakarinig ka ba? Kung ano ang sinabi ko sa kanya. Anong ibig sabihin? Sabi ko. Gusto kita. Sisi. Anong sabi mo? Sabi ko. Ako, Gus, to, ikaw. Sisi. Sobra kitang mahal. Pare, huwag ka nang magpakatanga. Hanapin mo na ang sariling kaligayahan mo. Instructor Feng, antok na ako, matutulog muna ako. Sisi, Matulog tayo ng magkasama. Hindi ba ito masyadong mabilis? 7 taon na akong naghihintay. Hindi pwede. Hindi pa ako handa. Maghintay ka pa. Handa na. Ano pa ang dapat ihanda? Ang ibig mong sabihin, inanyayahan ka ni Ginoong Feng. Tapos tinanggihan mo. Oo. Ang ganda ng katawan ni Ginoong Feng. Tanga lang ang tatanggihan iyon. Pero hindi maganda ang katawan ko. Sisi. Hindi ka ba mahiyain? Kung mapapansin niya ako, pareho lang naman ako. Baka hindi siya makagawa ng move. Ipapasa ko sa mga kaibigan ko. Tutulungan kitang mag-isip. Kaya ang aking kaligayahan, ibigay mo na sa akin. Sige na. Lige, ano na naman? Tulungan mo akong mag-propose. Sinasabi mo ito. Talaga namang na-excite ako. Tulungan mo akong maghanda ng ang pinakamalaking party. Gusto kong malaman ng lahat. Si Sisi ang asawa ko. Paano ba ito gagawin? Hindi ko alam. Tunay na kaibigan. Ako ang bahala. Pero ang kasal, ako, ay, uubo, sa, ulo ng mesa. Tiyak na usapan. Ito ba ang sinasabi mo? Isang magandang ideya para mapaganda ang aking katawan. Ito. Pwede ba itong isuot? Hindi mo naiintindihan. Sabi sa internet, kapag sinuot ito, siguradong epektibo. Tiyak na mapapamahal mo ang asawa mo. Hindi siya makapigil sa'yo. Susubukan ko na lang mag-isip ng ibang paraan. Bakit ka naman ganun ka walang pag-asa? Pero, nitong mga araw na ito, si Instructor Feng, hindi na niya kayo niimbitahan. Sa mga araw na ito, palagi siyang maagang umaalis at huli nang bumabalik. Hindi ko alam kung ano ang pinagkakaabalahan niya. Sabi mo, baka nagbago na siya ng isip. Sinasabi ng lahat na kapag nakuha na ng lalaki, hindi na niya ito pinahahalagahan. Baka si Ginoong Feng din. Kung ganun, hindi pa ako nagsisimula, ay tapos na. Hindi. Ang tinutukoy ko ay mga karaniwang lalaki. Hindi ganyan si Instructor Feng. Anong tinatago mo? Wala naman. Sisi. Bukas ng gabi, libre ka ba? Pagkatapos ng trabaho, sisanduan kita. Sige. Kaya, mag-usap kayo. Aalis ako. Column, Ginoong Feng. Ano na namang kalokohan ang ginagawa ng dalawa? Nakatakot naman. Bakit ganun pa rin siyang ka-strike to? Buti na lang hindi tayo nahuli. Huwag kang mag-alala. Proposal lang naman ito. Siyempre, sasang-ayon siya. Ginoong Feng, saan tayo pupunta ngayon? Ako. Dadalhin kita sa isang lugar. Anong lugar ang ganito kamisteryoso? Pagdating mo, malalaman mo. Laige, nasaan ka na? Nandito na ang proposal site. Proposal. Sino ang nag-propose?
Anong proposal ito? Maling narinig mo yata. Walang proposal. Hindi ako nagkamali ng pandinig. Sabi mo hindi mo ako lolokohin. Sira ang sasakyan. Huwag kang magpaligoy-ligoy. Babalik ka na naman ba, para mag-propose sa iba? Bakit sa ganitong pagkakataon pa? Ganglay, saan ka ba talaga pupunta? Pagdating mo, malalaman mo, ayaw mo na ba ng sasakyan ko? Bakit mo ako dinala sa paaralan? Para magbalik tanaw, pero na. Naalala ko noong unang taon mo, gustong-gusto kong makasama si Chen Ziyi, na nakaupo dito, kumakain ng takoyaki. Tuwing military training, umaabot ng ganito katagal, kailan ba ako makakakain ng takoyaki sa kantin? Yumaman ka na, bumili ka ng ganito karami, si Instructor Peng. Hindi ko alam kung bakit siya nagalit, biglang isinubo niya lang sa akin at umalis. Kain na kayo. Sisi. Tuwing nag-military training ka at nagpapabaya ka, palagi kang nagtatago dyan. Nakita mo na lahat. Sabi mo ngayong beses, dadaan ba tayo sa lilim ng puno? Kung dadaan, palihim tayong lalapit doon, sige. Tatakbo tayo papunta sa lilim ng puno. Sisi. Gusto kita hindi lang sa isang pagkakataon, kundi sa bawat pagkakataong makilala ka. Isang maliit na ugali, mas lalo akong magkakagusto sa iyo. Kahit na, ilang taon na tayong hindi nagkikita, hindi ko mapigil ang lumapit sa iyo. Ganglay. Salamat sa pagpapakita mo sa akin, na karapat-dapat din akong mahalin. Sisi. Karapat-dapat ka sa pinakamagandang bagay sa mundong ito. Kuya Lai. Halos magyelo na kami dito. Bakit hindi pa kayo dumarating ni misis mo? Anong nangyari? Dati, sila ni Joe Lay ay gusto, natulungan akong mag-propose, pero nasira ang sasakyan sa paaralan. Kaya nga, nakalimutan mo silang lahat doon. Mukhang oo. Ano ang gagawin natin? Kailangan ba nating puntahan sila? Masyado nang huli para bumalik na yon. Kahit na medyo huli na ang pag-propose ngayon, Sisi, gusto mo bang magpakasal sa akin? Handa ako. Ano ang tinitingnan? Ang singsing na ito, mukhang pamilyar. Parang ito ay itinago ng isang tao. Magandang alaala mo ah. Seni Orafeng. Tawagin mo akong asawa. Asawa. Ako, mauuna na akong maligo. Siyentipiko. Maaari mo bang kunin ito para sa akin? Ang aking pijama. Nasa kwarto ko iyon. Ayos. Ano to? Salamat. Paano niya nalaman? Sige na nga. Sana maaasahan si Chen Ji. Maganda ba? Ay nako, baby, bakit ka parang nanay mo? Parang maliit na iyakin kayo pareho.
Huwag mong gawin yan sa harap ng baby. Huwag mong sirain ang imahe ko. Matagal nang naghintay si Ali. Sa wakas, natupad na ang kanyang pangarap.